Okay, next. So we will talk about activity frequency counter. So yun yung magiging discussion natin ngayon. So dito, we're going to use pa rin yung string no, na movie. Pero mapapansin nyo yung elements ay hike, movie, hike, picnic, movie, hike. So ang problem kasi natin dito, count how many times each unique activity occurs in an array. So ibig sabihin, bibilangin daw natin kung ilang beses nagpakita yung hike, ilang beses nagpakita yung movie, ilang beses nagpakita yung picnic. So bibilangin natin yon. So una, of course, para mabilang mo yan, you need to identify kung ilan yung sizing ng mismong array natin. So gagamit ka ulit ng size of para malaman mo kung ilan yung bilang. Next naman is meron tayong for loop. So mapapansin nyo, nag-start tayo sa 0 kasi nga kukunin natin yung index 0 natin. And mag-end tayo sa value ni n. So eto si n, ang pinaka-value niya ay yung size na makukuha natin sa computation natin dito. So kung hindi nyo pa alam kung paano to gamitin, balikan nyo yung video na weekend activity shuffle, nandoon yung explanation kung paano gagamitin yung size of na to. Okay. Now, meron tayong int count is equals to 1. So, as of the moment, no, let's assume na 1 pa lang yung counting natin. Okay? So, dito, meron tayong first condition. So, titingnan natin dito if ang activities ay wala ba siyang laman. Okay? Kung wala yung laman, continue natin siya. Ibig sabihin, mag-i-skip counting lang tayo kasi wala naman tayong i-count. Hindi mo naman na-check yung hike, movie, at saka picnic. Kasi nga, empty yung nilagay natin dito. So next is, meron tayong pangalawang for loop. In this case, ang variable natin ay si j. Tapos, inequal natin siya sa I plus 1. So ano ba yung purpose nito? Remember, si I, ang pinakatrabaho niya is i-check yung index ng mga activities na to. No? So magi-start siya sa index 0. So which is yung height. So 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So yun yung pinakatrabaho ni I. Ngayon, si I ay naka-equal sa 0. So, eto siya ngayon. So, si I, ang value niya ay 0. Nag-plus 1 ka, yan, plus 1, para ang maging value ni J ay 1. So, remember, si J, ang value niya ngayon ay 1. Dahil dito yan. So, 0 plus 1 is equals to 1. Kaya 1 yung value niya. So, J is less than to N kasi nga hanggang sa sizing lang tayo. Now, dito mapapansin nyo, meron tayong condition. So, if daw si activity I ay equal kay activity J, bilangin mo yan. So, count plus plus. Okay? So, titignan mo kung si activity I at saka si activity J ay match ba siya. Okay? So, kung match yan, bilangin mo yung occurrences noon. Tapos, activities, J is equals to empty. Ibig sabihin yan, ima-mark natin siya as counted. Bakit? Wala ka naman pwedeng ilagay dyan. Kasi nga, ima-mark mo na lang siya as counted. Okay? So, after nun, meron tayong cout, activities I, then kung ilan yung occurrences niya. Bakit si I yung tinatawag natin? Again, si I kasi yung naglalakad per index. So, kung meron kang gantong klaseng value, ang pinakatrabaho ni I, so ang pinakatrabaho ng I natin is to check kung sino yung nasa indexes na yun. So, si I dito, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, 0, so 1, 2, 3, 4, and then 5. Okay? So, bakit si I yung tinatawag natin dito?
Kasi si I yung may hawak sa mga names na 'to, 'no, yun yung purpose niya. So, kung ika-copy natin 'yan, then ipe-paste niyo dito sa online compiler, then lilitaw na kung how many occurrences yung nangyari. So, yung height natin 3 times, so 1, 2, and 3, yan. So, yung movie naman natin 1, 2, dalawang beses lang. So, si picnic, isang beses lang siya gumana. Okay? So, yun yung purpose bakit meron kang condition na nagma-match kung pareho ba sila. Kung ang I mo at saka yung J mo ay nag-match ba siya. So, yun yung pinaka-purpose ng program na 'to. Ngayon, kung ang gagawin natin ay aalisin natin ito, then ira-run natin yung program, mapapansin niyo mawawala na yung mga names. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, na si I siya yung may hawak sa mga names na 'to, even sa mga indexes nila. So, kapag inalis mo yung I dito, yung activities I, mawawala yung mga names. So, ibabalik natin siya. So, activities I, run, maibabalik na yung names ng ating mga activities dito. Okay? So, yan yung purpose bakit may activity I ka dito. Ngayon, ito yung purpose naman nito. Sabi ko nga, i-check ni activities I, which is yung mga names dito, kung nagma-match ba siya sa activity J natin. Si J kasi, ang gagawin niya, mag-i-start siya sa 1. Kung eto si I, eto naman si J. So, ang gagawin niya, so, ang unang gagawin ay, di ba, si I, eto si I, ay 0 siya. Tapos, si J naman, sabi natin, 0 plus 1 is equals to 1. So, eto naman si J. Ngayon, eto yung condition mo. If activities I is equals to activities J. So, equal ba si I and J as of this moment? Hindi naman. So, wala tayong ika-count. So, ngayon, ang mangyari, si J ngayon, since meron siyang incrementation dito, siya muna yung aandar. So, magmo-move siya dito. So, from 1, mag-i-increment ka, 1 plus 1 is equals to 2. So, sa nasa index 2 ka na ngayon. So, 0, 1, and 2. So, si I, ito ngayon, no? Si I ba ay equal kay J? So, pareho silang height, aandar yung count mo. Ika-count niya ngayon na 1 na yon. So, ibig sabihin, yung height mo ngayon ay meron na siyang point. 1 time na siyang lumitaw. Okay, so magmo-move siya. So, tawag dito, eto na siya ngayon. So, false kasi hindi naman match si hike at saka si picnic. Okay? So, pag nag-move siya dito and so forth, titignan niya lang kung nagma-match sila. Ngayon, etong count natin guys, gagawin natin siyang 0. I-run natin siya. Mapapansin nyo si hike magiging 2 na lang siya. Bakit? Hindi na niya ika-count yung first hike natin. Ngayon, kapag ginawa mo ay 1 ito, automatic si hike magka-count na siya as 1. Kaya kapag nirun mo siya ngayon, tama yung counting niya into 3. So, 1, 2, and 3. So, kumbaga, ito yung count natin, ito yung basis natin na meron nang nag-occur na ganun na pangalan. Since ito lang naman kasi yung chine-check natin na name, so automatic, kung mapupunta man yan kay movie, automatic 1 na yon. Okay? So, ganun yung ginagawa natin. So, para ma-count natin ng tama yung mga magsusobra ng mga names. Okay, so yan yung example of activity frequency counter natin dito sa array.